magandang araw po sa inyo. So, today is January 12. Ayan, holiday po ngayong araw dito sa Japan. Pero ayan, papasok ako ngayon ng trabaho. May trabaho ako ngayon. Kailangan ko mag-work ngayon. Nasa biyahe na ako. Ayan, gusto ko lang sana ikwento sa inyo yung napakalungkot na balitang natanggap namin last January 8. Ayan, 4 days ago na po. Hindi ko agad na kwento po sa inyo kasi hanggang ngayon iisip pa rin talaga namin at pilit naming tinatanggap na yung balitang yun ay totoo talaga, na si Lola Saiko or Saiko Obachang or tinatawag nating Lola 2 ay wala na po. Sa makabilang buhay na po si Lola 2. Iniwan na tayo ni Lola 2, ni Saiko Obachang. Obachang. Mata ne. いや、またね。また会いましょう。はい。はい。ヤオコだけかわかんない。ローマ字はヤオコだけ。バカだよこれ。またね。またね。元気でね。頑張ってね。Si Obachang. ね、帰るよ。そうそうそう。もう皆さんに言うよ。気をつけて。家で照れてるし。バイバイ、また Obachang. ね。元気でね、頑張って。頑張ろうね、元気でね。90ばあさんが待ってんねん。ありがとう。86を。86は見えないって。 85。 85。あれしないでしょ。彼氏いるよ。いる？あーいっぱい。ボルト。ゆうちゃんこうやってればいい。かわいい。かわいい。かわいいビンビン。おー。You pretty little baby やな。あー、わかる。じゃあいくつ86。 85。 6。 6。もう、まだ若い。20歳ん？ 20歳何が年？お、20歳どこが20歳パン？あ遅かったね。あ、元気大丈夫？ああ、よかった。はい、おばあちゃんごめん。トイレ借りますって。はい、どうぞ。大きくなったね、お姫様。わかんないもん。じゃあ、バージン。子供、これいくらだね。あなた子供なの？子供。年寄り子供。また会いましょう。はい。はい。 Ingat, mahal. Magandang umaga po sa inyo. So, ngayong araw nga po ay Thursday, January 15. Gusto ko lang sana kayong i-update sa nangyari kay Saiko Obachang, Lola 2. Ang Obachang natin na sobrang masiyahin, no? Ilang araw nga po akong nagpahinga sa pagbablog kasi dahil naging mabigat para sa amin talaga yung nangyari na to, especially kay Aya
Dahil naging parte na rin naman kayo ng buhay namin. Kwento ko lang po sa inyo kung ano nga ba yung nangyari. Bakit bigla na lang nawala sa atin si Psycho Batchang. Unang-una, yung huling pagkikita po namin is noong November last year. So nagkita kami, kasama pa namin si Mama nun. Dahil hindi pa rin niya na-meet sila Obachang. Kaya nung dumating si Mama rito sa Japan, sakto naman na makikipagkita kami sa mga Obachang. Ayan, kaya na-meet na rin ni Mama si Obachang. And makapansin nyo, sobrang saya lalo ni Lola to nung nakita rin niya si Mama. After ng pagkikita namin na yon, sana magkikita rin kami nung December. Nagkataon naman na may bigla tayong dumating na blessing. Ito nga po itong bahay. And dahil busy rin tayo sa mga trabaho and syempre sa school ng mga bata, ayan. Tapos pag-aasikaso ng mga documents para sa pag-receive ng bahay na to, hindi na rin kami nakapag-schedule ng pagkikita kasama ang mga Obachang. Ang naisip namin ni Aya, once na makalipat kami dito, susunduin namin ang mga Obachang tapos dadalhin namin sila rito. Medyo napalayo na nga lang kami sa mga Obachang kasi dati 25 minutes lang namin binabiyahe mula apartment yung bahay. Ngayon almost 2 hours na rin, no? Aabot na rin ng 2 oras bago kami makarating doon sa bahay ng mga Obachang. Pero yun nga, balak sana namin, once na okay na or naayos na namin yung bahay, susunduin sana namin ang mga Obachang at dadalhin namin sila rito. Kasi alam kong magiging masaya sila kapag nakita nila na may bagong bahay na rin kami. Dahil hanggang ngayon, di pa rin kami tapos sa pag-aayos dito sa bahay. Ang balak sana talaga namin itong 3rd week or last week ng January, susunduin namin ang mga Obachang. Kaya lang, bigla naman kami naka-receive ng balita. Ayan nga, na si Lola to or Psycho Obachang ay wala na. Binalita sa amin noong January 8 na si Lola Obachang ay ikikremate na. Si Psycho Obachang po, nawala po siya or sa makabilang buhay na siya noong January 4. Ayan, wala po kaming kaalam-alam na wala na si Obachang noon. Nalaman na lang namin noong January 8 na ikikremate na siya. Nalaman namin, ayan, dahil tumawag yung father ni Aya. Ayan, tumawag sa kanya na si Obachang nga wala na at ikikremate na kanyang January 8. Hindi man lang namin din kita si Obachang sa huling sandali. So, i-update na nga lang kami sa para dun sa 49 days. Ayan. Na tinatawag ito. Binasa ko nga dito kung anong ibig sabihin nun. Ibig sabihin pala ng 49 days is Shiju Kunichi. Naniniwala daw ito na ang kaluluwa ng namatay ay dumaraan sa paghuhukom kada 7 araw. At sa ika-49 na araw ay doon magdidesisyon kung saan siya mapupunta. Kaya ito ang isa sa pinakamahalagang memorial. And sa mga nag-condolences po, ayan, sobrang na-appreciate po namin yung pagdamay nyo sa aming pagluluksa. Mag-ingat din po kayo and God bless po sa ating lahat. So ngayong araw po, kanina nga napansin nyo umalis si Aya kasi sobrang magiging busy rin talaga kami ngayong araw na to. Ang daming naka-schedule na dapat gawin ngayon. Katulad na lang po na ang pagbalik niya sa apartment. Bumalik po mag-isa si Aya sa apartment. Tapos ang gagawin niya po dun is makikipag-usap siya doon sa gas, electric, and water company. Para ipakat na po yun, no? Sa mga nagtatanong po kung malayo ba kami dun sa dati naming tinitiran. Ayan. Ang sagot po dyan, yes po, malayo na po kami sa dati namin pong tinitiran. And nasa ibang prefecture na po kami. And sagutin ko lang din itong tanong ni Yuga TFR. Ayan, sabi niya, Sir, question lang, paano process dyan pag umaalis na sa bahay na nirerentahan? Ayan, pwede ba sa kanila na di tatapusin yung contract ng house rent sa ayasang or magagalit sila? Tulad sa inyo, di ba, nag-rent kayo dun sa last house, paano yung wala bang penalty? Ayan, sige po, sagutin ko yan kasi naging question din po sa akin to. Nirentahan namin kasi last time sa apartment, naka 3 years din kami mahigit. Ang contract po dito ng apartment, dito po sa nirerentahan namin hindi ko lang alam sa iba. Pero dito sa nirerentahan namin, 2 years contract po.
So sa 2 years contract na yun, nakapaloob dun sa contract po na kapag sa loob ng 2 years contract namin doon, umalis kami agad, kailangan namin bayaran yung 3 months. Pero since umabot kami ng 3 years, ayan, natapos namin yung 2 years contract, umabot kami ng 3 years, wala po kaming dapat bayaran. So kung tinatanong mo kung magagalit ba sila, wala pong ganun, no? Kasi nasa kontrata naman po yan. Pero, kapag aalis na kayo ng apartment dito, kinakailangan nyo munang tumawag sa agency kung sa kayo nag-apply ng apartment. Kasi, tatanungin kayo kung kailan nyo balak lumabas ng bahay. Ayan, kaya naman po nandun si Aya ngayon dahil nga, yun nga, kailangan niyang abangan yung pagpuputol ng gas saka electric kasi kailangan siyang kausapin dun. Ayan. Hindi ko na siya nasamahan ngayon kasi dito naman sa bahay, may naka-schedule naman din kami. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na yung ating, ayan yung kitchen cupboard natin dito. Order na rin kasi kami ng panibagong cabinet dito sa kitchen. 2 weeks ago. And ngayong araw nga po yung delivery nun. Kaya kailangan ko magstay dito para abangan ko naman yung pagdating nun. And i-install nila rito yun. Tapos umorder din po kami ng TV stand para dun sa TV natin. Ayan, para mailagay na natin ng maayos. Pakita ko lang sa inyo na yung sofa namin dumating na nga. Ito na yung sofang binili natin. Tapos ito yung kitchen board natin na may kukuha na po nito. May nakabili na po niyan. Tapos itong TV natin, ayan, hinantay ko lang yung TV stand natin. Kasi itong TV stand na maliit namin dati, hindi pwede rito kasi sobrang liit po nun. Maaaring bumaksak yung TV. So may in-order po kaming TV stand. With mount na po yun. So isasama natin dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Kasi ang balak sana namin, ididikit namin sa pader. Kaya lang sabi ko ayokong magbutas ng pader para hindi masira agad. So bumili na lang ako ng mount ng TV stand. Sa mga gusto po ng rep na to, ayan, binibenta po natin yan for only 7,000 yen lang po. Labas muna tayo ng bahay nang makapagpaaraw ng konti. Okay. Ito yung aming parking. Ayan, wala si Mama Aya. Tapos ito naman po yung aming labas. Ayan. Itong mga gamit na to, nilagay ko muna dyan. Kasi naghahanap din po ako ng storage na ilalagay ko dito sa likod ng bahay. Tapos ilalagay ko yung mga gamit namin na bihira lang namin gamitin. Ito yung likod natin. Ayan. Malaki-laki po yan. Ayan, ganun yung balak kong bilhin, yung ganung storage. Parang katulad sa kanila. Maglalagay ako ng storage naman din sa amin dyan sa likod. Tapos by March, ayan, nagbabalak akong magtanim po dyan. Magtatanim tayo sa March niyan ng mga gulay na pwede nating makain. Ayan. Para hindi na rin tayo bibili. Pwede tayo magtanim dyan. Isa to sa nagustuhan ko dito sa bahay, yung wala tayong bahay na nasa likod. Ayan, open air lang siya. So kapag summer season, ayan, sobrang maganda lang ang hangin dyan. Pasok ng hangin. Nagbunot lang ako ng mga ilang mga damo na tumutubo doon sa mga gravel. Itong gravel na to. Ito nga pala, bala ko rin po sana itong gawing grass. So iniisip ko kung yung artificial grass na lang ba yung ilalagay ko rito para hindi na high maintenance masyado. Iniisip ko siyang lagyan ng grass mula dito nga sa side na to. Ito. Ayan. Hanggang dun sa dulo. Para pwede ba siyang paglaruan or pwedeng mag picnic dyan, pwedeng tumambay, no, ng may grass. Ayan. Ayan, iniisip ko siyang lagyan ng grass. Tapos itong side na to, iniisip ko ganyan na lang siya para pwedeng pagparkingan.
Ito, okay na yung ating kitchen board. Naayos na po. So, mas malaki na siya compared dun sa dati naming kitchen cupboard or kitchen cabinet. Ang maganda kasi dito, ayan, marami nung may lalagay sa taas. Tapos, ayan, marami na rin siyang drawer. Ayan. Ang ganda pa nung lalagyan niya sa mga utensils. Tapos, ayan, okay na rin yung aming TV stand. Kulay gray and black din yung in-order natin. Ayan, baka may magtanong po uli na kung nagtitip daw po ba kami kapag may mga ganitong nidi-deliver or yung last time na nag-moving service sa amin. Ayan, ulitin ko lang po. Bawal po kasing mag-tip or hindi talaga siya nakagawian dito yung pagtitip sa mga delivery. Parang kabastusan pa nga po yung pagtitip kasi ayan, yung pagtitip po kasi parang iisipin lang nila kung may nagawa ka bang di maganda sa kanila kaya ka nagtitip ng ganon. And para sa mga Japanese kasi yung ginagawa kasi nila is part of their job. Kaya ayaw nila nang may extra tip pa. No? So anong ginagawa po namin? Ayan, ang ginagawa na lang namin is nagbibigay or nag-aalok ng maiinom. Ito po yung sample ng mga drinks na inaalok ko po sa kanila kapag may ganito pong may mga delivery or tumutulong sa atin. Ayan, masaya na sila sa ganitong pasasalamat. Ayan. Kasi siyempre nakakauhaw yung trabaho nila. Nandito kami ngayon sa labas ni Kuya EJ. Papunta kami ng school ni Yuna-chan. Kasi, ayan, pauwi na sila. Patapos na yung class ni Yuna-chan. Ayan, pauwi na. Pangatlong araw na ito ni Yuna-chan na naglalakad na siya ng pauwi. Pero pag papunta rito, inaatid pa rin siya ni Aya. Pero ang gusto nga niya sana is sumabay na dun sa mga estudyante na naglalakad papunta rin. O pauwi ng bahay. Ayan. So sabi niya, ngayong araw, maglalakad lang daw siya. Kaso nag-worry pa rin ako. Since nandito naman ako sa bahay, naisip ko na ispayin muna natin sa Yuna-chan. Si Yuna-chan, pagdating namin sa school, nakita namin palabas na ng school. Ayun nga, magkatago muna kami kasi sa mga oras na to, nagtatampo nga sa amin si Yuna-chan kasi nga nagsabi na siya sa amin na wag na namin siyang susunduin. Siya ang maglalakad daw mag-isa kasi gusto daw niya talaga matuto. So dahil nga bilang tatay, nag-worry pa rin ako. O kaya naman gusto ko sana susundan ko siya nang hindi niya alam. Titignan ko lang naman siya para safe talaga siya makauwi ng bahay. Pero yun nga, nahuli kami ni Yuna, na pinuntahan namin siya. At yun, medyo nagtampo sa amin. At naiintindihan ko naman yung nararamdaman ni Yuna-chan. Kaya nagsorry na lang ako sa kanya kanina. Ang sabi ko, sige maglakad ka lang. Nasa malayo lang kami. Titignan ka lang namin. And mag-isa ka pa rin maglalakad pa uwi ng bahay. I love you, baby. I love you. パパとこれがこうやって明日気をつけてね。帽子さなんか黒いからさ見えた Ah, so na. Nakita daw 僕や tayo. 最初さ知らないおじさんだと思ってた Para daw lolo yung nakita niya. Para hindi niya alam na lolo. Napagkama ng lolo. なんかぐっちゃぐちゃなんだった Oksa, wag talaga. Siya oksa, sakit. Siguro po sa ulan. Ay, galing ni Yuna-chan ah. Yay! おめでとう。なんで来たのいや99点か99点。おじいちゃんと話しちゃったそうね。はい、落ちないのどうですか？綺麗綺麗？可愛いや可愛いじゃない綺麗綺麗？これ買ったのそうですね。すごい。これ落ちないの
じゃないよ。黒まあいいか。大丈夫黒。綺麗じゃん。グレイ。グレイコロー。グレイうん。本当だ。どうですかまあグレーは大好き。い大好き紫じゃないやでもそれはみんなの家だから。いいですか大丈夫